Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino ka man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan magdamo ka ba? Magkasama sa isang pahina, libre lang ang aming pagsumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa napunta. Tuloy-tuloy ang siya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-editiyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, kahit hindi na. Good evening. Welcome. This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topics, Season 6. Episode 16. And today is July 30, 2024. And it's a Bible Tuesday night. Ayan. May mic ka ba? Meron. Okay. Good evening, senyor. Good evening. Good evening. Sa lahat ng ating viewers. Olympics. Oh. Medyo kahit pa paano, may mga semi-finals na. Yes. Show na ng mga gold, ng mga medals. Ayan. Let's go sa ating mga atleta. Laban Pilipinas. Ayan. Pero namumuna ang Japan, ha? Oo. Kung sa bagay, ang US, bandang huli pa yan. Pero wala ang Russia. Wala kang Hindi pinasali ang Russia dahil nga ginera nila yung Ukraine. Yun yung dahilan. May idea ko ba sa inyo, tulad sa swimming, dalawa yung representative nila ng isang country. Pwede po pala yun. Oo, kasi may qualifiers yan eh. Kung magko-qualify naman. Kung pareho na-qualify, so pwede nga sila lahat maglaban eh. Oo, wala ganun talaga eh. Sila yung magagaling eh. So, yun yun. So, ano pa ba? Good news. Yan ang laman ng mga balibalita ngayon. Yung tungkol sa Olympic talaga na yan. And hopefully sana makapag-uwi tayo kahit na anong medal. Pero mas maganda kung gold. Gusto mo, bili na lang sa recto. Di ba? Ito, ang laki ng problema nito. Medal lang pala eh. Pero pwede doon certificate. Hindi, meron ito mga medal. Pwede na yan lang po. Lahat ano. I-grade nila. Yan. So, ano pa ba? Siyempre, sa Olympics po, yung opening, pinag-uusapan. Mockery of yung Last Supper, no? Na ginawa nila. Tsaka yung paglabas ng kabayo, no? Parang symbolic daw at saka biblical na symbol, no? Ng Four Horsemen, no? Pero dalawa lang naman yung kabayo. So, the pale at saka yung white. So, anyway, kanya-kanya pong opinion yan, no? So, ayun, ang akin na lang siguro kung sinasadya man, siyempre sila yung host country, that is the way they want to portray, bahala sila. Diba? So, yun lang naman. Sinasabi lang nila, hindi naman daw yun yung Last Supper ginagaya nila, kundi yung Peace of the Gods. Peace of the Gods. Parang Italian ano din. Yan. So, wala sila. Kasi hindi naman tayo madadala, no? Ng mga ganong mga pangyayari. Okay? Ano ba ba? Yung ating bansa nga pala, manghihiram doon ika nga sa ADB ng 1 billion at ina-expect nila na marirelease yan within the year para naman doon sa new MRT4 line. Line from San Juan to Taytay. Saan?
magkaroon ganong extension. At least, ano po, MRT Line 4. progress na po ang ating train system. Buhay ka pa kaya ng Tata Bert? Oo tayo? naman, oo naman. Yes, buhay tayo nun. Magagamit pa natin yun. Yan, sana dumami ang ano po, mga plano dyan sa ating train stations. Ano pa po ba? Bukod sa mga... So, bumaba ang gasolina. So, yan. So, may mga kotse. Bumaba po ang gasolina. So, mga walang kotse, bumaba rin ang gasolina. Yan. So, ano pa ba? Yan ang kadalasan nagre-reklamo, yung walang kotse. No? Bakit tumaas na naman yung wala naman sila sasakyan. Baka soon. I-invite sila. Nagmamanifest ko sila ng kotse. At least alam nila yung realidad. Alam naman kasi nila na may epekto rin kasi yan sa presyo ng mga basic needs and ganyan. Kaya namumblema sila sa bagay na yan. So, yung babasahin natin, yung bago na, sa, awit. Oo, sound, no? Sa English, no? Awit, sabi yan natin, na-awitin ba? Awit nga awit. Kaya may iksyan chapter. Na-post po namin 1 to 3, pero gagawin po natin 1 to 10. So, kasi may iksi lang pong chapter to. Tsaka awit. So, pag sinabing awit, aawitin. So, ikaw ang odd number. Sige. Even number. Mamaya yan. So, ano pa ba? Wala ka may birthday? Wala ngayon. Wala sa araw na ito. Binabati natin sa Angelo. Nagpakain. Boy! Happy birthday. Happy birthday ulit. So, ng birthdays, Kuya Mike, si Ate Mayan. Patapos na palang July. Hanggang bukas na lang. Uy, Merry Christmas. Merry Christmas po! Nakita ko na kasi Marita. Nakita mo na direct. Ako sumisilip na. Hanggang dito na. Sambo na ng months na. Hihintay na lang pagsampa ng Vera. Yan na siya. Ang Hindi galing mo, no? Naging, ano na rin sa Pilipinas, yung, Puso'y Maritza na yan. Magaganda naman kasi mga compositions na ng Christmas. Yes. Basta huwag po nila kakalimutan na ang Pasko ay para sa ating Panginoon. Ayan. Batiin ko lang po ang mga viewers natin. 9,000. Wow, hello po sa ating 9,000 viewers. Miss Linda, Mamita, Kuya Joseph, Ate Irene, Miss Gregoria Castillo, Miss Lisa Sandoval, Tita Helen, good evening sa lahat. Ate Henedina Riazo. Aba si Cheska nanonood. Saan ka ba, Cheska? Kumusta ka, Cheska? Nandito pa ba siya, senyor? Wala na. Nandito na. Kamusta? Ate Connie, Sandra, hello. Hello, Sandra. Miss you. Ate Marina Espedilla, Julian Salsalo, si Derek nanonood. We miss you, Derek. Ate Luisa Fugata, Ate Gina, aba, balita. Kita-kita sa iyong mga posts sa Paris ka. Kamusta naman dyan? Ano na Ano nga tayo ni? Repost o wait? Repost na ba? Tapos. Bago siya umuwi ng Nga sa kuluhan eh. Late post pala. Miss niya na daw po tayo, senyor ni Ate Gina. Uy. Basta pa na Ate Gina. Miss mo na kami, Ate Gina. Balik mo ulit. Ubus yung ano niya eh. Sa siningil ng ano eh. Ang airport eh. Uy, merong ano, COVID. Dami pang may sakit. Ubuan ang ubuan. Hihina ng katawan niyo. Wow. Tatawar na nagsabi niya na. Kumain ako ng mani. Nakaubo talaga yun. Maniko ni Bokton. Mahilig talaga yung sa manit. Kumusta nga pala yung taekwondo ni Sandra? Ay, opo, na-promote po siyang yellow belt. Congrats, Uy, yellow belt Sandra. na? Opo, yellow Talaga? belt. Ayan. Congrats sa'yo. Ayan. Ako po, ano ba yung belt ang kasya pa? Ayan.
Tapos po, sa news din po, no, nabasa ko kanina na magpapahiram din po ang US para sa financing po ng ating military. Military. Yeah, I think 500 million US dollar. Yan. So, pa yun lang by aid. Yung pera. Opo. So, ibigyan ng 500 worth na balang, military equipment, barko, aeroplano, whatever. So, yun po. Pero tingin ko mga baril-baril lang kung 500 million. Kasi bilyon ang halaga noon eh. Sasakyan. Ng barko at saka Hard. tangke, aeroplano. So, mga baril-baril lang yan. Tirador, gano'n. Slim shots. Old school. Opo. So, ano pa po ba? Bukod sa mga hearing na patuloy na mga hearing na napapalitaan natin. Ayan po. Magaganda yung gymnast natin. Oo nga, sinunod. Parang artista rin. Opo. Pagandahan na lang. Panalo na tayo. Pwede ba yung labanan nyo? Pagandahan na lang. Magaganda yung athlete natin. Yes. Kaya mga in-fairness mga lalaki, pogi. Opo. Yung Japan, kawawa, iyak ang talo. Kasi, promise sa nanay niya, iuwi niya yung gold. Namatay na nga yung nanay niya. Tapos, hindi niya pa nauwi yung gold. Pero may medal siyang na... Hindi ko lang alam. Basta iyak siya ng iyak. Gulo pa sa'yo. Pero ano kasi siya, gold medalist na siya talaga. Yung mga previous mga event. Pero talaga ang sports eh. Nanalo, matatalo. Ang election lang yan. Senyor? Ala kayo. Mahula kayo. Oo nga, si senyor ang parati nanguhula. Kayo naman manghula. So, ganun pala. Buti pa si Yamashita. May goal. Tatangin hapon na maraming goal. Ayan. Sa ating rowing, no, si Del Capo. Muntikan niya eh. Yung round 2 niya, siyang nag-top 1 eh. Pero, syempre, yung mga magagaling, yun talaga yung magpo-complete at iwan siya sa top 6. Dati ang sports niya eh, volleyball eh. Dati. Volleyball. So, nag-switch. So, nag-switch siya. Uy, pwede ka. Dati Oo. eating ka. Ano kaya? Drinking. Wala rin pa. Nakita ng certificate ng taekwondo. Oo nga, pangalan ko yung nakapost dun sa anak ko. Sabi ko, ala na yun, pwede pinalitan ko nila. Ayan. Speaking of eating po, no, ang dami pa nagre-reklamo, hindi ko pa natitikman, pero nagbago daw ang lasa ng barbecue flavor ng potato corner. So, para malaman natin, at para mabalitaan ko kayo, mabigyan ng impormasyon, no? Itikman natin. I-contribute natin sa inyo. So, taste test. Opo. Taste test tayo sa mga reklamo para mag-prove. Ayan. Ayan, Diba? So, on the side, no, may nangyari din namang PVL. Ayan. Opo. Pero hindi ko pa alam na ba standing natin dito. Ayan. Pero yun, makakatuwa po yung sa Olympics. Kasi pag pinapalis ko, magagaling tayo. Pinoy. Magagaling po talaga tayo. Maganda nga yung mga athletes na pinadala natin. Ano ka dyan? Sa ano naman, sa North Korea, no? Pinapractice na po ni Kim Jong-un ang kanyang anak na babae. Succession training na siya. Sabi sa anak ng lalaki, Meron siya eh. bakit babae yung ano niya? Ano? Double check natin. Mali ako. Nag-iisa lang pala to. Ayan. Kim Jong-un family. Sa mga nagtatanong po, no, the same case po, yung pag naka-gold po yung team event, tulad ng volleyball, basketball, sa Olympics po, no, talking about Olympics, ang bilang po ng gold noon, 1 lang. Pero lahat po sila bibigyan ng medal. So kung 10 sila, 10 gold, pero po ang count noon, 1 gold. Yun po yun. Pag team event. Okay. Ganun din sa rowing, di ba? Pag in group,
sila itong 20. Yung 20 yung bibigyan ng medal lahat yun. Pero ang count nun, 1 lang sa medal tally. Okay? Thank you, sir. Okay. Balik-balita. Puro good news. Puro good news tayo. Sa inyo po, sa ating mga viewers, baka may gusto po kayong i-share o may mga gusto po kayong itanong. Ayan. Good evening po sa inyo. Hello po, Ate Nara, Ate Chona, Miss Neng Agustin. Ayan. Gusto po kayo. Ayan. Bagong libro na po yung babasahin natin ngayon. Salmo or awit, mga awit. Yes. So dahil awit nga, awitin mo. So 10 titirahin natin, gusto niyo umpisahan na ng maaga? Pwede naman sa inyo. So yung salmo po, awit po o sound, no? Si David po ang sumulat po niyan. Mga awit po si David, siya po tumutugtog kay Haring Saul, no? Kaya po yung mga dasal niya, yung mga sulit niya po, isa pa mamagitan po ng awit na hindi po natin alam ang tono. So maghanap po tayo ng mga tonong malalapat, no? Kanya-kanya ng invento, kami ba, para maiba, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, kay Tata Bird. So ako naman 2, 4, 6, 8, 10. Tingnan natin kung ano. Umpisa na natin? Ay, may tanong lang po senior sa Ate Gina. Pero, sige po, para masagot po ulit ni Senior Ate Gina. Nasagot niya na po ito kanina. Ano pong masasabi ni Senior sa opening ceremony sa Paris? Mocking po ba yun? Personally, hindi naman siguro, no? Nagkataon lang, no? Yung sensitivity. So, yun ang hindi na-check ng Paris, yung religious sensitivity ng lalo na yung Katoliko, yung Kristyanismo, because of that. Pero nagpaliwanag naman sila, it is a piece of gods, no? It is meron naman sa Greek mythology, no? So, yun yan. Tapos nagkataon lang, maganda yung kabayo, no? Yung Revelation naman. So, I don't think, no, gagawa sila ng ganong kalaking pagkakamali o intention. Maybe it's not intention. Okay? Ayan po. Okay, uumpisahan na po natin ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Mapalad ang taong hindi nabubuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nanumutya. Tapos na naman. Ay, di pa tatabi. Ito yung chapter po na bilang na... Kaya po. So, 3 ngayon. Ay, ito ka ba po? Naliwanag eh. Iba yung chapter. Sa halipang nagagala siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya'y isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga
taong masama, sila'y parang ipan na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatong at ihihiwalay sa mga matuwid. Sapagkat pinapatubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Ito ang salita ng Diyos o awit mula kay David. Salamat sa Diyos. Okay, so chapter 1. Maganda tayo din. Kasi maganda to eh, kakaiba. So, sa awit po ng uno, ng chapter 1, nagkamali si Tata Bert, akala na chapter kami. Hindi, pero ano tayo, per chapter tayo, hindi tayo per verse. Ayan. So, ang karunungan ay pinipahiwatig sa awit uno, no? Na ang kasiyahan ay matatamo lamang sa mga pipiliin nating choices o decision sa buhay. So, sinasabi po doon sa awit uno, 2 daan ang pwede nating piliin. Ang tamang daan na magdadala sa kasiyahan at isang maling daan na magdadala sa kasawian at problema. It is true naman yun, no? We are given a choice. Yan. Yun nga yung palaging sinasabi nga, bakit hinahayaan ng Diyos na may mangyaring masama, no? Lahat naman yan may choice naman tayo halimbawa, you are on the wrong place at the wrong time, no? Para sinabi gano'n. Sigurado, bago ka mapunta sa ganung lugar, may mga pahiwatig naman na huwag ka pumunta. Oo. Pinipigil ka, makulit ka. So, napunta ka sa ganung sitwasyon, di ba? So, meron din ng mga pangyayari na yung bigla kang napunta sa ganung lugar, yung pala yung destiny mo. Especially yan yung mga tawag dito, mga oportunidad na nakukuha mo. Lalo yung love life. Yan. Napunta ka sa ganun, kaya ang saya-saya mo. Lahat naman ng love life, masaya sa una. Pagdating ng huli, okay? So, yun. So, matatamo lamang yung pipiliin natin choice o decision sa buhay. Yan, tulad nito. Dinicide natin ituloy yung AGP at napagtuunan nga natin ng tirahin natin yung Bible. Gano'n ba tayo kahaba nagbabasa ng Bible? May 2 years na. May 2 years na po. So, ganyan po kahaba. Nasa awit pa lang tayo, no? So, yun po. Ganun po. At mahirap po ito kasi aawitin lahat, no? So, yun. Okay? So, inawit po ni Tata Bert sa anong tawag dito, sa himig na hindi ko alam kung saan niya kinuha. Pero gano'n talaga hindi natin alam Yeah. So, ako naman susubukin ko awitin sa kilala nating awit. Pwede rin na susubukan natin. Kasi sinubukan ko kanina padaan. So, tingnan natin. So, chapter 2. 2 na po tayo. Ang haring pinili ni Yahweh. Okay. So, chapter 2 na po tayo. Yung title po, titulo po ng chapter 1 kanina, Mapalad ng taong matuwid. Ayan po, chapter 2. Teka lang po, Take your time. Okay. Sige, subukan po natin. Siyempre, hindi po ito original. Ito po yung Bible. Ating nagbabala, maging magsikang mga bansa, para sa buwan ng nilang, ito yan ang mapapala. Mga hari ng lupa'y nagkasundo, at sa
Sigurado si Yahweh ang takot at paggalang sa pangalan ng kanyang anak. Okay. Di ba po tapos, ha? Wala kasi tuloy-tuloy na po lang. So, umuulit po tayo. Lingkod kayo magpamanang baka magalit siya, bigla kayong pusahan, mapalag ang ang Diyos ang kanyang ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pwede na. Wala. Hindi ko kaya yung kata ni Tata Bert. Pwede. Okay, chapter 2 po, ang paglaban sa Diyos ng mga pinuno ng bansa, yan po yung sinasabi, no? So, sabi po sa awit ni David, ang mga individual na mga ganyan, yung mga hari, no? Yung mga pinuno ng bansa, walang patutunguhan. Yan, kasi sino mang kikilala sa kapangyarihan ng Diyos, ay tuturing niyang anak. Siya magiging ama, kakalingain niya ito at bibigyan lahat ng kanyang, kung sino man yung hari, no? Kanyang hinihiling. So, siyempre, we're talking also about sa mga individual na hindi lalaban sa Diyos bagkos yung buhay niya will be guided by God. Kasi ako, sinasabi ko nga I'm not, hindi ako nasasakupan, no, ng batas ng tao dahil ang nakakasakop sa akin ay batas ng Diyos. Which is, ang batas ng tao ay kinopya sa batas ng Diyos. At masigit pa, hindi, walang kalokohan. Hindi katulad sa batas ng tao, may kalokohan. Oo, totoo po, may kalokohan po. Kasi kaya nga ina-amend kasi nakikita natin, mali pala, hindi na pala nababagay. So, kita nyo po, di ba, yung sagrado po ng kasal, di ba, may amendment na po na pwede, meron ng annulment, di ba? Kala ko ba, ang pagiging sagrado ng kasal, walang sino mang tao ang makakapaghiwalay sa taong kasal. Bakit? Sa pamamagitan po ng annulment, pwede na mahiwalay. Ngayon po, yung diborsyo, pinag-uusapan, maraming tao. Yan po yung mga sinasabi po, yung mga pinuno niya, at saka yung mga tao. Wala pong patutunguhan yan. Ba't walang patutunguhan? Bakit pa kayo magpapakasal kung magdi-divorce kayo? Yun po yung sinasabi ko, huwag nyo nang sirain ang pagiging sagrado ng isang institusyon, ng isang bagay, ng isang paniniwala. Kung later on, babaguhin nyo lang o sisirain nyo lang. Ako po, ay mambabatas. Ang gagawin ko po, sige, may divorce, may annulment, basta lahat na mag-aasawa, ikukulong ng 2 buwan na magkasama. Yun muna, no? Pag magkasama kayo, 2 buwan, buhay pa kayo talaga, gusto nyo maghiwalay, di maghiwalay kayo, kung gusto nyo, no? Pero ako, I doubt, no? Huwag na kayo magpakasal kung may plano rin lang kayo maghiwalay. Kasi, ang isang pagiging sagrado ng isang paniniwala, isang bagay, isang institusyon, o anumang bagay na pagiging sagrado, hindi nabubura yan dahil yan ay nagmumula sa Diyos. Hindi yan pwede baguhin. Hindi yan pwede baguhin na kahit sino. Okay, naintindihan natin? Number 3, ikaw naman. Chapter 3, Tata Bert. Itatry kong gamitin yung melody ng sarili kong komposisyon na nakalimutan ko ng words, pero at least yung music na tanda ko pa. Okay po. Ayan. Chapter 3, Panalangin sa Umaga. Awit ni David nang siya'y tumatakas mula kay Absalom. O Yahweh, napakarami mong kaawa.
naway nasa akin ay kumakalaban ang usapan. Ako raw o Diyos ay di mo tutulungan, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sandalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag-abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat ang kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Number 3, yan. May iksi lang po, no? Ang pasasalamat sa pagkakaligtas at ang pagpatay kay David ng kanyang anak na si Absalom. Anak niya po si Absalom, no? Na gusto siyang patayin para siya mag-hari, di ba? Actually, nag-declare nga yan ng kingship, eh. Nag-declare ng kingship, nagtago si David, no? Kasi matikas siya, masigasig yan, di ba? So, kaya nga lang, yung nanay ni Solomon, kinausap si David, di ba? Para, no? So, yan po yun. Awit po yun ng pagsasalamat sa pagkakaligtas kay David, no? Sa tangkang pagpatay ng kanyang anak na si Absalom. At hindi bakit gano'n, no? Kasi po yung parusang kanyang tinanggap dahil po sa pagkakasabit niya, sa pagkakagawa ng kasalanan, na kung saan naghanggap siya kay Betseba. Si Betseba po ay asawa po ng isang kanyang sundalo na hindi naman niya pinapatay, pero may kinalaman siya sa kamatayan dahil pinadala niya sa si Urias yan, pinadala niya sa gera, no? Sa harapan niya pinalagay kasi usually yung mga digmaan ng araw, kung sino yung nasa harapan, yun ang siguradong mamamatay. Dahil yan yung sasagupalat sa pana, sa mga unang labanan. Yung mga nasa ulian, yun yung maliligtas dahil pagod na yung mga kalaban, ubos na yung mga bala, yan, kaya makikipaglaban na sa tabak. Pero yung mga nasa una, yan yung kadalasan mamatay. Kasi sigurado ni David na mamamatay dahil nabuntis niya si Betseba. Nabuntis niya na. Ayaw ngayon makipagtalik ni Urias kay Betseba kasi kung nakipagtalik sana si Urias, magmumukhang anak ni Urias yung anak ni David. Hindi siya nakipagtalik na. Dahil mga tinong sundalo si Urias, sabi niya, habang nakikipaglaban yung mga tauhan ko, hindi ko magagawang tumabi sa asawa ko, mababantay na lang ako dito sa palasyo. Ganon siya katuwid. So, yun po yung parusa ng Diyos. Yung paguluhan sa sarili niyang paglaban. May tanong po ba kayo? Walang tanong. Sige, number. Chapter 4, Panalangin sa Gabi. Kayo po, mag-comment lang po kayo kung may mga tanong po kayo.
ako'y nasa pag-ibigan. Kaya ngayon hawak kayo sa akin at pakinggan ang dalangin ko. Kayo ang mapalagay sa akin. Kailan kayo titigil sa inyong paninirang muli sa akin? Hanggang kailan ko ibigin ang bagay na walang pahulugan at magpapatuloy sa iyong kalilan. Dapat inyong malalaman ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili. Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako. Kapag kayo'y nagagalit, huwag kayong magkakasala. Habang nakahiga kayo sa inyong higa, tumahimik at magkulay-kulay. Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa Kanya ng tamang mga handog. Maraming nagsasabing, sino magpapasabi? Panginoon, tawan niyo po kami. Ipakaligaya mo ako, higit pa sa tao, sagana sa pagkain at inumin. Kaya nakakatulog ako ng walang yaman. Dahil nahintayan ninyo ako, o aking Panginoon. Sakto, nagsalita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Improving. Yes. There. Ano yung chapter? 4-4. Okay. Chapter 4, yung pansamantalang pagwawagi ng masasama. Ayan. Ayan. Yung, siyempre, nagwawagi naman talaga minsan ng masasama. Tulad ngayon sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kung yung mga magnanakaw, nabubuhay ng mga yung masagana, no? Ayan, parang yung mga politiko, di ba? Parang, sila, no? Yung talagang, bakit ba hindi yan lumabas agad? Kasi siyempre, nag-iipon na sila para sa eleksyon. Ayan, yung eleksyon yung mahalaga sa kanila, eh. So, pero yung sa totoo lang, yung pagkatotohanan ka sa Diyos, yung tagumpay mo, panghabang panahon. Tingnan mo tayo, talo tayo, pero tayo yung... Kasi mabigat yung tulong natin na galing sa sarili nating bulsa. Hindi galing sa pondo ng mamamayan. Tanong po ni Ate Gina, si David po ba o si Moises ang utal? Si Moises po ang utal. Sa salitang Tagalog po utal, pero hindi naman po utal. Yung, ano bang tamang sa Tagalog? No? Nagsastutter? Ay, parang Hindi, ano nga sa Tagalog? Yung stutter. Yung parang may delay. May delay yung hindi Kasi sinabi yan ni Moises eh. Ayaw niya siya magsalita. Gusto niya yung kapatid niya na ang magsasalita dahil nga hindi siya magaling magsalita. Halimbawa, hindi naman sa pag-ano kay Jimmy, no? Pag pinagtabi mo kami ni Jimmy, yung pag ako nagsalita, kaya ko fluid dire-diretso. Si Jimmy gagayahin na lang. Ano ba yung ano? May sabit pa. Parang gano'n. So, ganun yan.
tanong po, bakit nananalo minsan yung masama? Ay, hindi naman nananalo, no? Kasi ganito yan, no? Paliliwanag ko sa iyo. Ang labanan, no? Ang labanan, hindi yan parang Olympics. Halimbawa, yung Olympics may date, no? Halimbawa, anong date ba natin yan? So, from July katapusan hanggang first week ng August. Halimbawa, yan. So, may closing ceremony, may opening ceremony, no? Tapos may labanan, tapos magde-declare ng winner. Sa buhay ba ng tao, sino magde-declare ng winner? Para masabi mo nagwagi ka na. Kailan ba matatapos ang labanan ng buhay? Sabi ko sa'yo, may date nga eh, July hanggang August. Yan, dyan nakapaloob ang labanan ng Olympics. Diyan magdideclare ng winner, yung committee ang magdideclare ng winner. Sa totoong buhay ng tao, yan, nakikita mo yung mga magnanakaw, yung mayaman, yung maganda. Kailan ba simula ng labanan at kailan matatapos ang labanan at sino magdideclare ng winner? Matatapos sila pag patay na sila. Sino? Ano ba? Kasi temporary lang yan eh. Kumpara nga sa panahon, tagumpay na makukuha ng mga mabubuti, masasama, hindi yan, iba yung ano eh, winning the battle tsaka winning the war. Alam mo yun, di ba? So, you can win the battle, but it doesn't mean you win the war. Halimbawa, noong panahon ng gera, 1941, sinugod ng Hapon ang Pearl Harbor. Panalo ba sila? They won the battle. Nasakop nila ang Pilipinas. Umatras si MacArthur. They won the battle. Pero they did not win the war. Kasi winning the war is different from winning a battle. Winning the battle is 1945, sumuko sila sa Amerika. Nakuha mo? So ngayon ang tanong, balik tayo sa tanong. Sa buhay ba natin tao, pang-araw-araw, nakikita mo yung mga magnanakaw, mayayaman sila. O, sige, they won the battle, pero they did win the war. Nanalo ba sila? Sino ba magde-declare ng panalo? Sino ba magbibigay ng medalya? Kailan ba matatapos ang labanan? Sige. Ang Diyos lang sa inyo. Okay. So, ako nasasagot. Parang hirap na hirap kayo eh. So, the battle of life, yan, the life itself, no? Kung susundin natin ang Biblia, teksto ng Biblia, ang katapusan niyan ay sa Revelation, kung saan bubuhayin na muli ang mga patay at bubuhayin ng mga buhay at hindi hayaan mamatay. At ang mga masasama ay mamamatay. That will be the ending of the battle of life. So, mahabang proseso yan. Mahabang proseso. Meaning, kahit masaya kang tomorrow, it doesn't mean you won the war. It doesn't mean nanalo ka na sa labanan ng buhay. Di ba? O, sige, bigyan ka ng sample. Maraming mga ipinanganak sa luho, mayayaman, sa panloloko, sa kapagnanakaw. Pero, balikan natin ang mga istorya. Di ba? Nabuhay din ng mga mahihirap yung mga anak na nagmana. The fact na yung mga magnanakaw cannot put mga kanilang mga property in their name. Mayaman ba sila? The only time na masasabi mo mayaman ka, if you can put yung whatever yung nakuha mo sa pangalan mo at na-enjoy mo. So sa mga tweet, yung nakaw mo, ninanakaw mo pa, palihim mo pang ginagastos, palihim mo pang kinakain, palihim pa lahat. It is because galing sa masama. So did you win? Kasi dito mga sa pagkano makakatulog ka na mahimbing. Makakatulog ba sila mahimbing? Hindi. Okay? Ayun po yun, ha? Thank you, Sir. Si Ate Gina po. Bakit po kaya sa kabila ng nagawa kasalanan ni David, kinalulugdan pa din po siya ni Yahweh? Pero bakit po yun sumunod sa kanya kahit kinalugdan, pinunasahan pa din po? Kasi ganito nga yan. The karma itself
will play a great role. So, akala natin dahil nga kinakasihan ng Diyos si David, hindi na siya parurusahan. Hindi. Pinarurusahan pa rin siya. Bakit? Sa pamamagitan ng anak niya mismo. Dahil binuntis niya nga si Bethsheba, anak yung supling ni Bethsheba, which is namatay yun, hindi naman si Solomon yun. Yung supling na yun, dahil may bahid ng dugo nga ni Urias. Diba? So, masyadong complex yung kasalanan na nagawa ni David kay Bethsheba, kay Urias. Nandun yung pangangalo niya, nandun yung pagtakbo sa responsibilidad, nandun yung pagpatay, no, kay Urias. At eventually, pinagnasaan niya na, kinuha niya na nga si Bethsheba. So, kung nag-file up yung kasalanan, kaya ganun katindi, yung parusang ibinigay sa kanya. So, ano ibig sabihin nun? Hindi porket si Adan, unang gawa ng Diyos, pinarusahan. So, ibig sabihin, even ako, pag mali ako, even kayo, pag mali kayo, hanapin niyo yung parusa, hindi pwedeng sorry. Pero kakandiliin pa rin kayo, tama yun, no? Kakandiliin, no? So, ibig sabihin, nandun pa rin kayo sa yakap ng Diyos nang hindi kayo pababayaan. Pero harapin mo pa rin yung anumang parusa. So, yun lang yun. Okay? Po. Nasa ka naman. Gina, ayan po. Chapter 5, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Kata ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng plauta. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking pagdaing, ang aking panaghoy, sana'y bigyang pansin. Aking Diyos at Hari, karaingay pakinggan, sapagkat sa'yo lang ako nananawagan. Sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hintayin. Ikaw ay Diyos na di nalulugod sa kasamaang mga maling gawain. Di mo pinapayagan ang mga palalo'y di makakatagal sa iyong harapan, mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Pinupuksa mo, Yahweh, ang mga sinungaling. Galit ka sa mamamatay tao at mga mapanlamang. Ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ika'y sambahin ko sa templo mong banal. Luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Patnubayan mo ako, O Yahweh, sa iyong katuwiran, dahil napakarami nang sa aking humahadlang. Landas mong matuwid sa aking ipaalam, upang ito'y aking laging masundan. Ang mga sinasabi ng mga kaaway ko'y kasinungalingan. Sa loobin nila'y
panagutin, sa sariling pakana sila yung pabagsakin. Sa dami ng pagkakasala nila, sila iyong itakwil. Sapagkat mapaghimagsik sila at mga suwain, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan, at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa'yo'y nagmamahal, upang magpatuloy silang ika'y papurihan. Pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid, at gaya ng kalasan, protektado sila ng iyong pag-ibig. Ito po ang salita Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. 5 yun, no? So, sa 5 po, dasal to sa umaga, no? So, si David po nagdadasal sa umaga sa pamamagitan ng awit, yan, laban sa kasamaan, proteksyon para laban sa kamalian sa mundo. So, yan po yung kanyang dasal sa pamamagitan ng awit. Yan. Maganda po sa atin po talaga yung umpisa natin, ang umaga natin sa dasal. Yan. So, lahat naman po yan, pagkanta, pagtula, pagsasalita, kahit sa isip lang, no? Yung magpasalamat ka lang sa Panginoon na nagising ka, at sana subaybayan ka niya sa maghapon, iligtas ka niya, magkaroon ka ng maraming pera. Sino nagdadasal sa inyo na magkaroon ng maraming pera sa umaga? Pag yan ang una yung sinabi sa umaga, magkakaroon talaga kayo ng maraming pera. Okay? Yan po yan. May tanong po, Senyor, si Mary Marvin. Tanong lang po, ano po tingin niyo sa France Olympic Opening, the last supper with all LGBTQ? Hindi po natin masasabi kung last supper po yun. No? Actually, dininay na nila yun. It is the feast of the God. No? So, kung dinidinay po nila yun, sino po tayo para makipag-away sa kanila, no? So, yan po yun. Wala tayong magagawa doon, no? Yun yun. Sila na may sabi, So, yan yun. So, kasi meron po nun peace of the God. Yan po. Hindi raw po last supper yun, kundi peace of the God. Anong tawag doon? The Blue Vivan. In Francis. The Blue Vivan. Francois. The Blue Vivan. Yan po, the peace of the gods. So, kung dinay nila yun, let's accept na yan. Alam ko po, masakit po sa ating mga Kristiyano at Katoliko, wala tayong magawa. Yan po yun. Thank you daw po for the answer. Okay? May mga tanong po kayo o comment nyo lang po yan. Huwag na tayong makipag-away kasi yung sinasabi, alam po ako po, nagsasabi po ako ng mga experiences ko. Alam mo naman, debatihin niyo ako. Experience ko yun. So, ganoon din po sila. Nung nagpaliwanag na sila, tinatanggi nila, no? Peace of, last supper yun. Hindi daw po last supper yun. Peace of the gods. So, tanggapin natin yung peace of the gods. So, kung nagsisinungaling sila, wala naman tayo magagawa doon. Yun po yan. Actually po, ang aking pong pag-awit sa pagbasa po, no? Ginagawa ko po ito sa himig ng kordero ng Diyos. Yan.
mag-iisip ka para pamilya. Okay? Sige. Chapter 6, Panalangin sa panahon ng pag-abag. Kanta ni David upang awitin ang punong mga awit. Sasayaw ng instrumentong may kwerdas ayon sa Sheminit. Ubus ng lakas ko, ako'y iyong kahabagan. Pagalingin mo ako, mga buto ko'y nangangatang. Ang aking kaluluwa'y lubang nahihirapan. Oh Yahweh, ito kaya hanggang kailan magtatagal. Magbalik ka, Yahweh, buhay ko'y iligtas. Mamuhin mo ako ng pag-ibig mong ugat. Kapag ako'y namatay, di na kita mahalal. Sa ika'y di mo mapatay, sino sa inyong sasaktan? Pinanginan ako ng aking karamdaman. May gabi, basa sa luwang aking higaan. Binabaha sa kaiyak ng aking tulugan. Ang tako'y namamaga dahil sa aking pagluwang. Halos di na makita mga kaaway kong may gawa. Yung masasama ako'y inyong layuan. Pagka dinidinig ni Yahweh ang aking lalingan, dinidinig ni Yahweh ang aking pagkain. At sasagutin niya ang aking panalangin. Ang kaaway ko'y daranas sa matinding takot at kaibigan. Sila'y atras, bigla'y pagkalitin ng apoy. Ang kaaway ko'y daranas sa matinding takot, at sila'y makatakbuhan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang improving, ha? Ito. Awit ang paghihingi ng awat kapatawaran sa Diyos, no? Kaya po lumuluha si David, basang-basa yung kanyang unan, no? Sa pagkakatulog, dahil kahit tulog siya, umiiyak siya, no? Dahil sa kanyang mga problema, yung mga hirap na dinadanas, kasi natulungan siya ng Diyos. Alam niyo po, yan po yung sinasabi ko, ingat kayo sa mga inaaway niyo, sa mga pinaplanuhan nyo na masama, dahil pag yan po umiyak, yan po ay nagsumbong sa Diyos, idinidinig po ng Diyos yung kanilang mga dasal at tinitignan po nila ang kanyang mga luha, at ibabalik po yan sa mga tao nag-iisip ng masama laban sa kanila. So yun po yun, baka may tanong sila. Wala ko gusto. So kaya yan, so iingat kayo ha sa mga pagsasabihan nyo, kasi di kayo papatayin. Ang kaparusahan ninyo ay habang buhay na bigati. Ganun din naman. Nakita nyo si David, pinarusahan nga, di ba? Sarili niya anak, papatayin siya. So, lahat po sa pamantayan po ng
ustisya ng Panginoon, wala pong pinili, walang tinanggi. Basta po, pag nakagawa ng pagkakamali, magbabayad. Okay? Pinapatawad naman yung iba, yung mga minor. Kasi yung teoryas kasi may buhay na may dugo na umagos. Okay? Sige. Masa na si Tato? Kanta na. Chapter 7. Panalangin upang magtamo ng katarungan. Sigayon ni David na kanyang inawit kay Yahweh, patungkol kay Kus na isang Benjaminita. O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga tao sa aking tumutugis, kundi sila'y parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. O Yahweh, aking Diyos, kung ako may nagkasala, at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako'y naging taksil sa tapat kong kaibigan, kung ako po'y naminsala, o ng api ng kaaway, ayag akong hulihin, patayin kung kailangan, iwan akong walang buhay, at sa lupa'y mahandusay. O Yahweh, bumangon ka, puksain mo ang kaaway. Ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay, gumising ka't sakipin mo, ako ngayon ay tulungan, dahil ang hangad mo'y maghari ang katarungan. Tipunin mo sa iyong piling ang lahat ng mga bansa mula sa trono sa kaitaasan. Ikaw, Yahweh, ang mamahala sa lahat ng mga bayan. Ikaw ang pagkakatong ka sa panig ko, sapagkat ako'y taong tapat. Ikaw ay Diyos na matuwid. Batid mo ang aming damdamin at pag-iisip. Supuin mo ang gawain ng masasama, at ang mabubuti bigyan mo ng gantimpala. Ang Diyos ang aking sanggalang, iniligtas niyang may pusong makatarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan, at nagpaparusa sama-sama sa bawat araw. Kung di sila magbabago, sa
masama nilang gawa. Ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa, pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Mga pamatay na sandata ay kanyang itatakda. Kanya ring iuumang ang mga palasong nagbabaga. Pagmasdan mo ang masama sa baluktot niyang isip. Pinaglilihin niya ang kalukuhan at ipinanganganak niya ang kasamaan. Humuhukay ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang nahuhulog dito. Siya rin ang may gawa sa parusang tinatanggap. Sa sariling karahasan siya ngayon naghihirap. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan. Pasasalamatan, awitin ko ng papuri, taas-taasan niyang ngalan. Salamat sa Diyos. Okay. So, ano yun? 7. 7 po, sir. Itanong ko sa Ate Gina, paano kung malalaman kung malapit sa Diyos ang isang taong nananalangin? Eh, maganda pong tanong yan. Paano malalaman kung malapit sa Diyos ang isang taong nananalangin? Ito po'y binibigyan niya ng wisdom. Binibigyan niya po ito ng kaalaman na maraming hindi nakakaalam. Okay. Halimbawa po, isang simpleng tao lang, no? Pero parang alam niya ang lahat, no? Alam niya ang lahat ng aspeto sa buhay. Halimbawa, Kahit na hindi nakatapos ng pag-aaral. Halimbawa, si attorney Ino, puli ang kikinig. Pag tinanong mo sa batas, alam niya yun. Tanungin mo ako sa batas, alam ko din. Tanungin mo siya sa medisina, wala na siya masasagot, ako may masasagot pa. Tanungin mo siya sa engineering, lalo wala siya masasagot, ako may masasagot pa. Sa numero yun, eh. Tanungin mo siya sa paggagawa ng taho, ako may masasagot pa, siya wala na masasagot. Yan. Yung mga ganun bagay, yun in-attribute ko yung nalalaman ko yun, hindi dahil inaral ko. Kundi yung mga bagay na mga on the spot na mga katanungan, on the spot na Diyos yung nagbibigay. So, kung yun yung talinong yan, yung wisdom na yun, lalong-lalo na sa kung may hihinging payo, no? Anong tawag dito? Medyo nakakatulong ka, no? Ayun. Kakaiba yung mo. So, wisdom lahat yun na nagmumula sa Diyos. So, kung may isang taong ganun, malapit sa Diyos yun. Malapit sa Diyos. Kasi, kaya nga ako, gusto ko pag may tanong eh. Kaya ayoko nga yung mga walang tanong. Yan. Kasi, yun yung yun yung palagi ko sinasabi na napaka-importante ng malaman mo sino yung taong malapit sa Diyos. Of course, yun po yung aking pananaw. Kung hindi naman din yung pananaw, nire-respeto ko rin. Halimbawa, mag-message kayo, kaya sabihin nyo, hindi yan ang pananaw namin, sa demonyo ka. Re-respeto ko po yan. Dapat na nire-respeto ko kayo, at kayo yung kumakalaban, doon makikita mo kung what you are made of and what I am made of. That's the same sa tanong nga yung sa Paris Olympics.
sila yung may gawa, no? Sila yung may sabi, tanggapin po natin. Yan lang yun. Di ba? Kasi sino naman tayo para pasubalian o hindi natin tanggapin yung kanilang paliwanag. Yun po yun. Ganun lang yan. Yung maganda po yung mga katwiran, katanggap-tanggap at saka kapani-paniwala. Yung hindi pinipilit. Kasi ang karamihan po ng mga payo po, pipilit mo yung sarili mo. Pinipilit mo lang yung gusto mo. Yan, para sa kaning pakinabang sa'yo. Di ba? Kasi ang tanong palagi yung pag-gusto ng tao. Kasi napaka-importante po kung ano yung gusto ng tao. Dahil magmula pa po ng panahon ni Eva at Adan, pinabayaan po ng Diyos sa Eva at Adan mag-desisyon kung ano yung gusto nila. Then later on judgment. Pero din po dapat tayo. Hanggang ngayon sa mga panahon na ngayon, ano yung gusto ng tao? Hindi yung gusto ninyo. Kasi mas masawi pa kayo sa Diyos pag yung gusto ninyo yung masusunod. Diba? Okay? Yung po yun. Kaya para hindi magagawa. Okay? Chapter 8. Kalulhatian ng Diyos at dignidad ng tao. Katha ni David upang awitin ng punong mga awit sa saliw ng Gideon. Teka lang ha. Kasi gulo-gulo ko eh. Mawawala tuloy ako eh. Sorry po ha. Nagulo ko. Ayaw na ha.
Okay. Ano na tayo? 8 na, no? Kapangyarihan ng Diyos, no? Na binigay sa atin, no? Bilang nila lang ay walang katulad, no? Tandaan ninyo, ito, sinabi dito, yung mula sa pagkalalang, no? Yung kapangyarihan ng Diyos, ay halos parallel sa kapangyarihan ng tao, di ba? Kaya hindi ito dapat abusuhin pagkos ingatan at pahalagaan. Ako po, nakikita ko po yan kasi pag nag-diagnose po ako, nagugulat ako sa kapangyarihan na makakita ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng pagkaraniwang tao. So, halimbawa, yung kanilang nagdaan, no? Nagdaang buhay, yung mga sikreto nila sa buhay, paano mo nalalaman? Yun po yung kapangyarihan ng Panginoon na pinahihiram sa atin na mahirap abusuhin. No? Dapat ito ingatan at pangalagaan. Yan po yung sinasabi po sa chapter 8. Yan. So, ano pa masasabi mo? So, yun po yan, no? Si David po ang may sulat po likha po nito. Sige, bilisan na natin. Overtime na tayo. Chapter 9. Pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang katarungan. 150 kasi ang chapter ng ano. So, kailangan natin tirahin ito kasi 3 months to, di ba? Kung by 10 natin titirahin, kung by 3 na ko, next year na tayo matapos yan. Taghali David upang awitin ng punong mga awit ayon sa tono ng mudlabin. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y pakakayag ko. Dahil sa'yo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos na kataas-taasan. Kita ka lang ay umuurong na ang aking mga kaaway. Sila'y nabubuwal at namamatay sa iyong harapan. Patas at makatarungan ka sa iyong paghatol. Matuwid kong panig ay iyong ipinagtanggol. Binalaan mo ang mga bansa, nilipol ang masasama. Binura mo silang lahat sa balat ng lupa. Ang mga kalaban namin naglaho ng lubusan. Ang kanilang mga lungsod, iyon ang binakasan. At sa aming alaalay na limot ng tuluyan. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang tutol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghatol.
sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanluran sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa'yo, Yahweh, at kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit na iyong tinanggihan. Kay Yahweh na hari ng Siyon ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa ang ginagawa niya'y pagbunyi. Inaalala ng Diyos ang mga nahihirapan. Mga karaingan nila'y di niya nakakalimutan. O Yahweh, ako sana'y iyong kakabagan, masdan ng pahirap na dinaranas ko mula sa kaaway. Iligtas mo ako sa bingit ng kamatayan, upang sa harapan ng lungsod ng Siyon aking isalaysay. Dahil sa iyong pagliligtas, pagpurit ko'y ibibigay. Nahulog ang mga bansa sa patibong nagawa nila. Sabit at para sa akin ang nahuli ay sila. Sa matuwid niyang hatol, si Yahweh ay nagpakilala. At ang masasamay nahuhuli sa mga bihita na gawa nila. Sa daigdig na mga patay, doon sila matatapos. Pati ang lahat ng bansang natakwil sa Diyos, hindi habang panahon pababayaan ng dukha, hindi na rin mawawala pag-asa ng maragita. Huwag mong tulutan, Yahweh, nalabanan ka ng mga tao. Tipunin mong lahat ang mga bansa, at sila'y hatulan mo. Takutin mo, O Yahweh, ang lahat ng bayan. Sa iyong ipapatid na sila'y tao lamang. Ito ang salita o awit ni David para sa Diyos, salamat sa Diyos. Hindi pinapabayaan ng Diyos na buhay, no? Ang mga taong sumusunod sa Kanya. Yan ang sinasabi dito. Ang siya naman tumatawag sa Kanya, tulad ni David, ay mapupunta sa lugar ng mga buhay. Hindi mapupunta sa lugar ng mga patay. Yan yung sinasabi dyan. So may lugar talaga ng mga buhay at may lugar ng mga patay. Yan yung sinasabi ko kanina. Na kailan ba matatapos
matapos ang labanan o larangan ng buhay. Kasi yung Olympics may date eh. Di ba? So yung buhay natin, yung buhay mo yun. Yung buhay niya, yung buhay ko. Pero as a total, as a whole, yung buhay natin. Yan. Kasi may binabanggit sa Biblia, yun nga yun. So bubuhayin yung mga patay para kasama mabuhay na muli, kasama ang Panginoon, at yung mga buhay na karapat-dapat ay mabubuhay na muli. Okay? So yun po yun. So may mga tanong ba? Wala po. Diretso na tayo sa tema. Chapter 10. Panalangin upang magtamo ng katarungan. Hahanap po kami ng magandang tugtog. Ayan sa mga susunod. 150 pa po to, so 140 pa. Oh, Yahweh, bakit masyado kang malayo? Sa panahon ng gulo, bakit ka nagtatago? Pagkamato ka ng palaluto ng awa, naway silang mahuli sa patibong nilang gawa. Ipinagyayabang ng masasama kanilang mga alagay. Siya ay nilalait at sinusumpa ng mga sakit. Ang sabi ng nakasamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila, walang Diyos. Dahil sa kanilang pamumugan, masasama palagi nagtatagumpay. Ang hakot ng Diyos ay di nila uunawaan. Ang lagi nila tinutuyakan nilang mga kaaway. Sinasabi nila sa sarili, di kami mabibigo. Kaguluhan sa buhay, hindi namin matatamo. Namumutawi sa bibig nila'y sumpa bantat at taraya. Tila nila'y laging handa sa maruming masamang pananalita. Sa mga layon, sila'y nag-aabay upang paslangin ang walang kamalay-malay. Para silang leon na nasa taguan.
sila'y di na magagawa. Subalit ako, tamang hirapan ka, iiwan. Ang Diyos ay palaging handang umaman. Mga kapos palad sa'yo'y masa. Sa tuwing na sumasaklolo ka sa mga ulilan, mga braso na magsasama, iyong baligin. Parusahan mo sila't kasamay, sugpuin. Nag-ahari si Yahweh at pakailanman sa mga bansang may Diyos, lupa'y mapaparang. Papakinggan mo, Yahweh, dalangin ng anak mo. At di mo loob ang mga kuspada. Ipagtanggol mo ang mga pinangalan. Buti pa wala na ang mananakot. Salamat sa Diyos. Salamat sa 10 verse. Ang katarungan laban sa mga naapi, makakantam lamang pagtama ang pagtawag sa Diyos sa paraan gusto niya. Gusto ng Diyos, hindi sa paraan ng masasama. Kasi minsan po, no, tumatawag po tayo para sa ating kaapihan o sa mga maling nagawa sa atin. Ngunit minsan po, nagdudulot pa ito ng lalong kasamaan sa ganang atin. Yung pagganti. Wala pong nakukuha po sa pagganti. Kasi po, yung paggawa po ng kasalanan may benefit of the doubt palagi. No? Maaring hindi sinasadya. Pero pag ikaw po gumanti sa kahit anong paraan, pag ikaw po gumanti, hayagan po at tahasan po sinasabi ko sa batas ng tao at sa batas ng Diyos na yung pagganti po ay mali. Dahil yung po ay binalak. Yung po ay sinadya. Samantalang yung naggawa pong kamalian, nandun po yung benefit of the doubt na pwedeng hindi naman intensyon na magagawa ng mali. Pero pag ikaw po gumanti, nandun na po yung intensyon ng paggawa ng masama. Kaya po, hindi po lahat po ng dinasal-dasal po sa Diyos ay pinakikinggan. Nagkakaroon po yan po yung, hindi ako dinidinig ng Diyos, paano nga tayo didinggin? Halimbawa po yung mga politician na kurang. Paano tayo didinggin? Kayo tumanggap kayo ng salapi sa mga politician na yun. Tumanggap kayo ng ganansya sa mga politician na yun during that time na campaign period. So, yun lang po yun eh. So, paano po magkakaroon ng magandang gobyerno kung tumatanggap po tayo ng suhol? Mali nga po, kahit pari po yung nagsasabi, tanggapin daw ang pera at iboto ang konsonada. Mali po yun. Mali po yun. Kasi po, if we want justice from God, karma, the universal law of karma, huwag kayo tumanggap. Masyado na po kami mahaba at overtime, so susubukan po namin aralin kung paano po namin may ihatid, no? Basta po ito po yung awit ni David, ang pakikipag-usap niya po sa Panginoon, pamamagitan ng awit, kaya po pinipilit po namin awitin para po may padamas namin sa inyo kung paano po, no? At pinipilit po namin paliwanag. Yan po yan. Yan po yung istorya ni David at mga awit na sa Panginoon sa iba't ibang klase po ng kanyang mga dinadamdam. Kahit tuwa, pasasalamat, bigati, at marami pa pong iba. Ako po si Anthony Rivero para sa AGT. Angelia Mero po. Si Tata Bert po ito at bukas nga po pala ay Wednesday at may kabutan po tayo. Doon sa mga gustong pumunta ng maaga, meron po tayong nobina sa pamumunan ng Tita Hermie, alas 8 po ng umaga na yun. At yung muling pag-uulit ng 9th, 7th lecture ni Senior. Meron kasi mo pinira. May muli po, maraming po salamat sa nag-pray over po sa akin. Recovery na po tayo, so marami po salamat.
Okay. God bless po sa inyo lahat. Thank you po.